Abot tuhod na baha ang sinuong na mga motorista sa bahagi ng SLEX sa Bikutan, Parañaque kanina umaga. Kasunod po yan ng malakas na pag-ulan. Ang ilan napahinto dahil sa mataas na tubig. At napansin din nila ang tila maalong tubig na nila hindi normal sa lugar. Umulan din sa bahagi ng Maynila at Quezon City kanina madaling araw. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Magandang hapon po. Arestado sa Pampanga ang 20 anyos na suspect sa pagpatay ng 2 biktima sa Cavite. 5 taong nagtago ang suspect na isa palang hitman. Menor de edad ang isa sa mga biktima na ayon sa pulisya ay pinuntirya dahil pinaghinala ang informant ng mga pulis. Nakatutok si John Consulta. Dahang-dahang pumuesto sa paligid ng isang bahay sa Angeles, Pampanga ang mga tauhan ng Regional Intelligence Division ng PRO4A para matunton ang kanilang pakay. Arestado ang target nilang 20 anyos na suspect. Isa umano siyang hitman na suspect sa pagbaril sa 2 biktima sa Dasmariñas, Cavite. Ang isa sa mga biktima niya, 16 anyos lang. Ikaw ay may karapatang manahimik kung mag-usap walang ibo. Unfortunately, napagdudahan yung 2 victims doon to be reporting dun sa mga law enforcement as to whereabouts of these suspects, drug dealers at that. I think that was the motive to put them, to gun them down. Naging emosyonal ang ina ng pinatay na menor de edad nang makaharap ang suspect. Nakakulong na sa Cavite ang suspect na sinisikip pa rin namin makuna ng pahayag. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ayaw pong tanggapin ng Senado ang utos nitong suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kasunod ng nangyaring putukan sa Senado ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. At bukod po dyan, ayaw rin daw tanggapin ng Senado ang subpoena para sa mga CCTV footage sa nangyari. Nakatutok si Darlene Kai. Kasunod ng anunsyo kahapon na suspendido ng 6 na buwan si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, ipinadala na rin kahapon ng Office of the Ombudsman sa Senado ang mga dokumento ukol dito. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, tumanggi ang Senado na tanggapin ang mga ito. Problema. Ano problema? Yung aming process server ayaw na naman tanggapin sa Senate. Isa si Aplasca sa mga iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado nitong Miyerkules. Pagkatapos po namin Sa panayam sa 24 oras, kinumpirma ni Aplasca na siya ang unang nagpaputok bilang warning shot. Ayaw tanggapin. Yung nga problema no? Parang atake. Look at the attitude. Nobody is above the law. I'm sorry. Kahit nagtatrabaho ka sa Senado, nobody is above the law. Pero sabi ni Remulla, kahit ayaw tanggapin ng Senado ang dokumento, epektibo pa rin simula kahapon ang suspensyon kay Aplasca. Hindi ko sila naintindihan. Yun naman, Kasi sa akin, considered served na yan kahit hindi nila tinanggap. Kasi may notice na sila. Bukod sa suspension order, hindi tinanggap ng Senado ang subpoena para sa mga CCTV footage ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Sa panayam sa radyo kahapon, sinabi ni Aplasca na base sa kanilang pagre-review, hindi kita sa CCTV ang posisyon ng mga tauhan ng OSA at Marines noong nangyari ang putukan. Gayunman, sa isang pahayag kanina, nilinaw ni Aplasca na hindi totoong walang CCTV footage sa ikalawang palapag ng Senate building kaugnay ng pagpapaputok ng baril noong Miyerkules. Gumana raw ang buong CCTV system sa mga naturang lugar. Sumunod daw sila sa hiling ng pulisya na mabigyan ng mga kopya ng CCTV noong Huwebes. Kahapon, kinumpirma ng PNP na pinag-aaralan na nila ang mga kuha ng CCTV. Kwinestyon din ni Remulla ang pahayag na under attack ang Senado. The Senate is under attack. Was under attack. Under attack by what? Hindi, theatrical yun. Playing to the DDS crowd. Ako naman Hindi pwede. Alam mo, That's what I saw. Patuloy na sinusubukan ng GMA News sa kunin ng reaksyon ni Cayetano tungkol sa mga bagong pahayag ni Remulla, maging ang hindi umano pag-receive ng Senado sa mga utos ng Ombudsman. Hinihingan din namin ang pahayag si Aplasca tungkol sa suspensyon. Pareho silang hindi pa tumutugon sa ngayon. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Sinalakay sa Misamis Oriental ang paggawaan ng bakal na umano'y substandard at delikado sa kalusugan.
Pag-aari raw ito ng negosyanteng si Tony Yang na sangkot sa Pogo. Nakikita rin ito banta sa seguridad lalo't maraming nabisto roong undocumented Chinese nationals at malapit ito sa isang naval facility. Nakatutok si Chino Gaston. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement personnel ang compound na ito sa Tagoloan, Misamis Oriental kung saan tinutunaw ang mga imported at lokal na bakal. Sa inisyal na report ng mga otoridad, mapanganib ang mga bakal na tinutunaw rito kaya posibleng may masamang epekto sa paligid at sa mga nagtatrabaho sa planta. Posible ring substandard ang mga ginagawang bakal dito na delikado kung ginamit sa mga estruktura sa bansa. Ang planta ay nasa loob ng Philippine Veterans Development Corporation na under supervision ng Department of National Defense. Sa safety practices, may violation. Yung environmental damage ng mga tambak nila dyan, nasa tabi ng dagat, violation na ng environmental code natin. Ano? Pero kung merong pinsala sa community hazard, sa nature ng material, ang OCD ay nakatalaga na it will be the subject of further investigation by the NBI and the PAO. Ang sumbong is harmful or noxious materials. Ngayon, yan ay klina-classify, no? Kung ano nga ang nature ng material. Nadiskubre sa pasilidad ang 69 na individual, karamihan ay mga umano'y undocumented Chinese nationals. Meron din umanong mga Pilipino. Susuriin sila para malaman kung na-expose sila sa nakalalasong chemical o radiation. Pangamba pa ni Teodoro, banta sa pambansang seguridad ang pagiging malapit lang sa tinatayong naval facility sa probinsya. Ayon sa Defense Department, napag-alamang ang may-ari ng kumpanya ay ang kontrobersyal na negosyanteng si Tony Yang, kapatid ng economic advisor noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang na sangkot sa iba't ibang kontrobersya. Inaresto si Tony Yang noong 2024 dahil sa pagkakasangkot sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operations. Pinasusuri ng DND ang lahat ng mga kumpanyang nasa industrial complex. Pinagpapaliwanag din ang mga kinatawan ng kumpanya at mga opisyal nito. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Dagdag presyo ulit sa diesel at gasolina ang nakaamba sa susunod na linggo. Sa taya po ng oil industry sources, hanggang piso at 49 na sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina at hanggang 3 piso at 20 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Pinagbubugbog ng babaeng Croatian ng isang turista sa kabisera na Zagreb. Pinoy ang turista na pinagbintangan daw na mandurukot ng Croatia na 20 anyos. Itinanggi na po yan ng ating kababayan. May 2, nangyari ang nahulikam na pambubugbog. Nakalis na sa Croatia ang Pilipino na nagtamo ng injury sa katawan at ulo. Ayon po sa ating honorary consulate sa Zagreb, inaresto na at iniimbestigahan ang babaeng Croatian na suspect. Arestado ang isang lalaki na akusado sa panggagahasa at tangkang pagpatay sa isang babaeng 14 anyo sa Pangasinan. Akusado mahigit 5 taong nagtago. Nakatutok si Jomera Presto. Halos hindi na makilala ang 14 anyos na si Elias Nene nang matagpuan siya ng kanyang mga kapitbahay sa isang creek sa barangay Sapang, Manawag, Pangasinan noong gabi ng December 2020. Ayon sa pulisya, iniwan doon ang biktima matapos gahasain at pagtangkaang patayin ng isang lalaki na kapitbahay nila. Sabi ng pulisya, pauwi noon ang biktima mula sa paglalaro ng makasalubong ang akusado na nooy 22 taong gulang. Yung bata is special child. Lumapit yung bata, hinila na lang niya, tapos ginahasa niya. Binugbog niya, pinagsusuntok yung bata, tapos iniwan niya. Allegedly, gusto niyang patayin. Yun ang sinasabi doon sa report. Kasi may talagang pag nakita mo talaga yung bata, talagang hindi mo talaga makikilala eh. Matapos ang krimen, kaagad nagtago sa iba't ibang lugar ang akusado. Makalipas ang mahigit 5 taon, natrack siya ng Manila Police District na nagtatago sa Tondo at namamasukan bilang boy sa Divisoria. Hindi alam nung pinapasukan niya na may warrant siya. Yung nahuli namin na most wanted person, ito ay isang national level.
may reward to na 130,000. Nasa kustodiya ng MPD ang akusado na hindi na nagbigay ng pahayag pero sa kanyang salaysay sa pulisya, itinanggi niya ang krimen. Yun yung sinasabi niya, hindi daw niya ni-rape, hindi niya sinaktan yung bata. Pero sapat umano ang ebidensya na hawak ng mga otoridad na magdidiin sa akusado. Nagpasalamat naman sa MPD ang pamilya ng biktima. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang pahayag. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Katapatan sa saligang batas ang marching order ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong graduate ng Philippine Military Academy. Sa gitna po ito ng panawagan ng suporta ng alumni ng PMA nang mista nilang si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakatutok si Jonathan Anda. Sila ang mga bagong opisyal ng militar. May ranggo ng second lieutenant ang mahigit 200 kadete ng Philippine Military Academy, Talang Dangal Class of 2026 na nagtapos ngayong araw sa Baguio City. Ang unang tagubilin sa kanila ng Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong Marcos. Remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Sa gitna ito ng kontrobersya kay Senator Bato de la Rosa, produkto ng Sinagtala Class of 1986 na nanawagan ng suporta sa mga kapwa alumni sa harap ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Sana natitira pa rin sa bawat puso ng isang PMA graduate yung courage, integrity, and loyalty. I am soliciting their support. Umalis sa Senado si De La Rosa matapos ang putukan noong Miyerkules. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Sumang-ayon ang class valedictorian na si Christine K. Librada ng Batangas. Hindi po tayo nakakabit sa kung sino man political na figure, ngunit loyal nga po tayo sa konstitusyon sapagkat ito po yung gabay natin para hindi makapanapak ng kung sino man tao. Tulad noong nakaraang taon, wala sa seremonya si Vice President Sara Duterte. Ang superintendent ng PMA ang nag-abot ng Vice Presidential Sabre Award sa class salutatorya na si Mark John Vincent Katakutan ng Pagadian City, Zamboanga del Sur. May inilabas namang video message si Duterte. I urge you to personify integrity and courage at all times. Stand firm against all threats to our sovereignty and our liberties. Do not waver, even in the face of the most difficult challenges. Dumalo rin sa graduation si PMA Alumni Association President Cavalier Ricardo David na nauna naglabas ng payag na nagpapayo sa mga miyembro na manatiling non-partisan o walang kinikilingan. Ang mga graduate inihagis sa pool ng kanilang mga underclass. Tradisyon nila ito sa tinatawag na dunking na simbolo ng kanilang pasasalamat at pagdiriwang. Sabi ng PMA, may tuturing na unang teki na batch ang Talang Dangal class dahil sinanay sila sa modern warfare gaya ng AI o Artificial Intelligence, Python programming, data analytics, unmanned systems at electronic warfare. Sa pagtatapos ng graduation rites, inawit ng mga kadete ang PMA hymn na kamakailan lang ay sumikat ng awitin ni De La Rosa sa live TV habang nangihingi ng suporta sa mga PMA alumni. Mula Baguio City, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Tago sa puso ang saya ng mga tauhan ng DENR sa Surigao del Norte. Nahuli lang naman nila ang isa sa mga pinakamailap na ibon sa bansa. Kuya Kim, ano na? Lumundag ang puso ng mga taga-DENR sa na-record na sinetap nilang camera trap sa kagubatan ng Eastern Mindanao Biodiversity Corridor sa Surigao del Norte. Walang iba kundi ang isa sa pinakamailap na ibon, ang Mindanao Bleeding Heart Pigeon. At ang higit pa rin nila kinatuwa, pares sila. Ang Mindanao Bleeding Heart is napakabihira po nitong makita sa wild, kaya malaking bagay ang pagkakadokumento nito sa amin dito sa Surigao del Norte. Dahil patunay ito na may natitira pang healthy forest habitat
sa lugar at maaaring may surviving population dito pa sa amin. Ito naman kauna-unahang pagkakataon na nakadocument sila ng isang wild pair ng Mindanao Breeding Heart Pigeon sa Surigao del Norte mula nung una itong madiskubre noong 1906. Ang species na ito ay tinuturing naming flagship species together with the Philippine Eagle. So ginagawa na po yan ng resolution kasi threatened at naging endangered na po. Kuya Kim, ano na? Ang Mindanao Breeding Heart Pigeon, ugali Columba crimigera, endemic o tanging sa Pilipinas lamang matatagpuan. Kaya tinawag itong breeding heart dahil may matingkad na pulang marka sa dibdib nito na parang sugat o dugong tumutulo. Sila ay mga ground dove o yung mga kalapating mas sanay mabuhay sa lupa. Ang masakit na sa puso, ang most broken-hearted pigeon, nanganganib ng mawala dahil sa pagmimina, agri-industrial farming, deforestation at illegal hunting. Kaya protektahan natin sila bago pa mahuli ang lahat. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Nawasak ng malakas na ragasan ng tubig ang isang improvised na tulay sa South Cotabato, bunsod ng naranasang ulan. Damay rin ang palayan at taniman ng gulay sa ilang panglalawigan. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi makatawid ang mga tao sa improvised na tulay na yan sa Lake Cebu, South Cotabato dahil sa malakas na hampas ng tubig bunsod ng naranasang ulan. Hanggang sa tuluyang winasak ng tubig ang tulay. Panawagan ng mga residente na malagyan ng maliit na tulay sa kanilang lugar. Nabura naman ng baha ang kalsadang ito sa Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Ayon sa isa sa mga residente, umapaw ang mga sapa at ilog kasunod ng ilang araw na pag-ulan. Inakyat ng mga residente ang kanilang mga gamit dahil pinasok na ng tubig ang kanilang mga bahay. Mistulang ilog naman ang malaking bahagi ng Barangay Caridad sa Lambayong, Sultan Kudarat. Nalubog din sa baha ang mga palayan at taniman ng gulay. Sa Kasiguran, Aurora, nabasag ng malakas na ulan ang mga nakabilad na palay, nakatumbas ng mahigit 100 sako. Ayon sa Pag-asa, ang malakas na ulan sa ilang lugar sa bansa ay dahil sa localized thunderstorms. Isa rin yan sa mga epekto ng easterlies na patuloy na umiiral sa bansa. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Magko-convene na sa Lunes bilang impeachment court ang Senado para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa sulat ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga senador, hinikayat niya ang senators judges sa suotin ang kanilang robe sa pag-convene nila bilang impeachment court alas 3 ng hapon sa Lunes. Naghahanda naman ang House Prosecution Team. Hinati-hati ng articles of impeachment sa 11 prosecutors at may tig-2 o higit pang article sa ipaliliwanag ang bawat isa. Hindi pa pinapangalanan ng mga kongresista ang mga kasama nilang mga private prosecutor na tutulong sa research and strategy. Pagdating po sa mga dream destination, angat sa ganda ang ating mga beach. At katunayan ng isang beach sa El Nido na sinasabi raw na overlooked. Number 1 sa isang top 50 list sa daigdig. Kung saan po yan, alamin sa pagtutok ni Jonathan Andal. Puti at pinong buhangin na hinahaplos ng bughaw na dagat na paliligiran ng mga nagtataasang limestone cliff at mayabong na mga halaman at puno. Beach, please! Kaya di katakataka na pati buong mundo natulala sa ganda ng Entalula Beach sa El Nido, Palawan. Number 1 ito ngayon sa World's 50 Best Beaches ng isang travel website. Tinawag pa itong Palawan's Overlooked Slice of Heaven. Di biro ang pagpili sa pinakamagandang beach around the globe. Pasok dapat sa standard ang tanging ganda nito. Hitik sa wildlife at may banayad na tubig. At pagdating sa mga turista, dapat malakas ang hatak nito. Hindi lang ang Entalula Beach ng El Nido ang pasok sa listahan. Guys, we're finally here! Ang pagkahaba-habang sandbar na ito ng Kalangaman Island sa Palompon, Leyte, nasa rank 25. Litaw na litaw sa gitna ng asul na dagat ang puting baybayin na may habang 753 meters. Perfect spot to relax lalo't walang naninirahan dito. Sa Ilocos Norte, bagamat wala sa listahan,
Di rin may kakailang world-class ang ganda ng Badok Island. Mula sa Barangay Pagsanahan, 15 to 20 minutes lang ang boat ride para marating ang isla. Mabighani sa malakristal na linaw ng tubig at samot-saring natural rock formations. Mula sa Himpapawid, tanaw rin ang malawak na coral reef sa paligid nito. All-in-one trip rin kung mabisita ang isla dahil pwede ring mag-trekking. O, saan tayo? Sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Looking forward si Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa dahil makakatrabaho niya sa isang upcoming collaboration ang nag-iisang megastar na si Sharon Cuneta. Yan ang aking chika. Hindi pa rin makapaniwala si Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa na makakatrabaho niya si megastar Sharon Cuneta. Matapos ang ilang beses nilang pagkikita para sa kanilang upcoming GMA, DreamWorks, and ABS-CBN collaboration na Honor Thy Mother, mas hinangaan daw niya ang idolo. Hindi pa kami nakakapagsimula ng taping. Sobrang generous niya as to sharing a lot of stories. Ang dami niyang sinishare sa akin, ang dami kong natututunan sa kanya. So, sobrang gaan na ng loob ko kay Miss Sharon Cuneta, and I'm really, really excited and I'm looking forward to work with her very soon. Masaya naman si Barbie na matapos ang ilang taon, nagkaroon ng bagong buhay ang seryeng Maria Clara at Ibarra, kung saan kasama niya sina Dennis Trillo, Julian San Jose at David Licauco. Muli kasing mapapanood ang kabuuan ng historical drama series sa YouTube. And I'm so happy kasi until now may mga students, professors na lumalapit sa akin saying na ginagamit nila yun sa lectures nila, sa lessons nila. So napakalaking impact ng Maria Clara at Ibarra, and so napakalaking bagay na it's very much accessible now on YouTube sa GMA Network. Nasa gitna ng DNR at LGU sa Valenzuela ang isang bukarot o Philippine freshwater crocodile na critically endangered na. Agad dinala ang buhaya sa pasilidad ng Biodiversity Management Bureau Wildlife Rescue Center para sa pagsusuri at rehabilitasyon. Tiriyak nilang nasa maayos ng kondisyon ang buhayang may habang 7 talampakan at bigat na 70 kilo. Tinatayang hindi nalalampas ang 250 ang natitirang bukarot sa wild. Protektado ito ng RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ilang lugar sa Bohol ang nawalan ng kuryente nang aabot sa 10 oras. Dahil din sa brownout, isang senior citizen sa Laguna ang nasawi matapos hindi makapag-nebulize. Nakatutok si Bernadette Reyes. Isinugod sa ospital ni Andrea ang kanilang amang 80 years old matapos mahirapang huminga. Ayon kay Andrea, nag-nebulize ang kanyang ama tuwing alas 3 daw para sa kanyang hika. Pero kahapon, nataong nawalan sila ng supply ng kuryente dahil kasama ang kanilang barangay sa rotational brownout. Nagne-nebulizer po yung tatay ko. Then suddenly po, bigla pong nawala yung kuryente. Hinihintay po ng papa ko na magkaroon ng kuryente ulit kasi akala po namin saglit lang siya mawawala. Pero inabot po siya ng mahigit 3 oras. Mag-alas 6 ng gabi, bumalik ang kuryente, nakapag-nebulize ulit. Pumungot na po siya na hindi na po niya kaya. Kaya sinugod po kagad namin siya sa ospital. Then habang palabas pa lang po kami sa compound namin, bumagsak na po yung tatay ko. Si Tatay Serafin, idineklarang dead on arrival. Sa Tagbilaran City, Bohol, 10 oras na brownout ang iniinda ng mga residente kung kailan pa naman mainit ang panahon. Pati bayan ng Baclayon, Luway at Panglao apektado rin. Ngayong araw ayon sa NGCP, naka-yellow alert ang Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Normal naman daw ang Luzon at Mindanao Grid. Makawala tayo for the weekend. Inaasahan natin na makabalik yung Batangas plant by today unless hindi po makapasok yung Batangas plant or may dumagdag pang plantang biglang pumalya. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Hindi lang hit ang nakuha ng isang lalaki habang kumukuha ng NBI clearance sa Iligan City.
Lumabas sa record ng NBI na meron siyang outstanding warrant pala para sa kasong rape. At nang i-verify, nagtugma ang pangalan, kaso, address at court records ng lalaki sa inilabas na warrant ng korte. Inamin na akusado na may kaso siya pero inakala raw niyang naayos na ito. Nasa kustudiya ng NBI Iligan District Office ang lalaki habang hinihintay ang commitment proceedings at ang utos galing sa korte. Mga kapuso, patuloy pong binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low-pressure area na dating Bagyong Kaloy. Huli itong namataan sa layong 1,000 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nito na muling maging bagyo sa loob ng 24 oras. Sa ngayon, frontal system ang nagdadala ng maulap na panahon at thunderstorm sa Batanes at Babuyan Islands. Easterly naman ang umiiral sa malaking bahagi ng Mindanao. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan ngayong araw sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains bukas sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon. Mababa naman ang tsansa ng pagulan bukas sa Visayas pero posible ang light to intense rain sa Mindanao pagdating ng hapon. May tsansa rin ng light to moderate rains bukas sa Metro Manila. Mga kapuso, island hopping ba ang inyong hilig? Sa Guimaras, tiyak na mapapaibig sa ganda ng mga isla na may maputing buhangin at napakalinaw na tubig. Pasyal po tayo sa pagtutok ni Darlene Kai. Hindi lang home of the sweetest mangoes ang Guimaras. Dahil ang isla may natatago ring hiyas. Kung gusto mong mag-relax at mag-explore ng magagandang beach, perfect ang island hopping sa bayan ng Nueva Valencia. 30 minutes mula sa Jordan Wharf, mararating ang Barangay San Roque. Pagdating sa daungan, mag-register lang muna bago sumakay ng pump boat para mamasyal sa mga isla. First stop ang picture-perfect na Balas-Balabag Sand Park. Mag-enjoy sa maputing buhangin na sinabayan ng presko at malinaw na tubig. 10 to 15 minutes na biyahe naman ang dinarayong floating cottage. All natural ang tinagurian nilang swimming pool na nasa gitna ng dagat. Dapat kita enjoy ang bakasyon kahit namin kita sa Guimaras. Talagang kakapoy sa bilog ng school year, nakakas. Bukod sa swimming, pwede rin mag-explore sa mangrove forest trail sa Tacloban Island. Just wonderful. It's great here with family and really enjoy the weather here and the swimming and many other things. Oh, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Darlene Kai, nakatutok 24 Oras. Ready to get the crown si Kapuso Beauty Queen Gasini Ganados para sa kanyang pagsabak sa Miss Grand International All-Stars. Ano kaya ang mga pasabog at paghahanda niya para sa paparating na laban? Yan ang aking chika. Excited na si Kapuso Beauty Queen Gasini Ganados sa kanyang pagsali sa Miss Grand International All-Stars. Sa send-off sa airport kanina bago tumulak ng Bangkok, Thailand, bakas na kay Gasini ang air of sophistication and confidence. Well, the pressure will always be there, pero this time around, since I've been to Thailand and I know that Thailand is a lucky charm for every Filipinos and Filipinas out there, then definitely I am more excited than the pressure that I feel. A lot of preparation, especially elevating my A game when it comes to pasarela and embracing my identity this time around as a Filipina-Palestinian. At dahil all-star ito kung saan maglalaban-laban ang mga nakasali na sa mga international pageant,
Level up din ang labanan dito. During my MU stint, there were 5 girls na nadulas before ako lumabas sa stage. So I kept my energy to myself para lang hindi tayo mapahiya sa Philippines or tsaka sa international stage. But this time around, kahit may madulas dyan, magdadive ako kung kailangan ko. Kamakailan, nagkaroon ng pictorial si Gazini kasama ang ilang kapwa beauty queen at kapuso stars. This is the first ever that I'm going to be working with my co-beauty queen. So super excited ako na makabonding sila ulit at mag-enjoy lang kami sa set. Nangangalahati na ang buwan pero may ilan pa rin sparkle stars na humabol ng bakasyon. Dahil mainit pa rin, nagbahagi na rin ng ilang summer tips ng ating beauty queen. Makichika tayo kay Athena Imperial. We're halfway through May, kaya ang ilang sparkle stars di na pinalampas pa ang pagkakataon to bask in the sun habang hawak pa nila ang beat ng tag-init. Si ex-PBB Celebrity Collab Edition housemate Vince Maristella nasa island state of mind. Kasama niya pa sa kanyang Siargao trip ang kapwa housemate na si AZ Martinez. Si AZ napacomment pa sa post ni Vince ng Idol. Fresh from his weekend getaway naman ang isa pang ex-PBB Celebrity Collab Edition alum na si Michael Seeger. Biyaheng City of Love naman si Rojan Cruz kasama ang kanyang pamilya. Ang Stars on the Floor Season 1 Grand Champion nagpakitang gilas pa ng kanyang moves sa harap ng Louvre Museum sa Paris, France. At ngayong tila painit ng painitang panahon, ang ilang beauty queens, di lang basta beauty tips ang i-share, kundi pati na rin tips on how to keep slaying kahit mainit. Stay indoors dahil dun may aircon, pero siguro blotting sheets. It really helps. Para pag feeling mo medyo oiling T-zone, ayun, konting touch-up lang. Always wear comfortable clothes. Shower in the morning, shower at night before sleeping. So important talaga yung sunblock sa daily lives natin. At syempre, ang pinakamahalaga pa rin sa lahat, always stay hydrated. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ng hepe ng Pasay City Police na may ineskortan silang mga personalidad sa Senado. Base sa nakuhang video ng GMA News, isang police mobile ang lumabas sa Senate basement parking noong Huwebes sa madaling araw kung kailan sinasabing umalis ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Ang minorya naman sa Senado nais pa imbestigahan ang nangyaring gulo. Nakatutok si JP Sorian. Kasunod ng putukan sa Senado noong Miyerkules, naghain si Senador Bam Aquino ng resolusyon para alamin ang punot dulo ng pangyayari, kung may hindi nasunod sa protokol at kung nagkaroon ba ng miscommunication. Merong nangyaring pagputok, maraming empleyado ang inakalang mamamatay sila. Kami mga senador, hindi rin malinaw. Hanggang ngayon, hindi rin malinaw kung ano ba talaga yung nangyari at mahalaga sa taong bayan na malaman natin, let's get to the bottom of this, what really happened that night. Panawagan ni Senador Raffy Tulfo, transparent investigation at mapanatili ang integridad at kredibilidad ng Senado at hindi ang anyay pansariling interes ng ilan. Si Senador Panfilo Lacson naman tinawag na hindi patas at malisyoso ang mga hinalang may alam daw silang mga minority senators sa nangyaring pamamarin, lalo't nakauwi na sila noong mga oras na iyon. Malayo daw ito sa katotohanan at walang basihan para paghinalaan sila na may alam sila sa mangyayari. Sabi naman ni Senador Risa Ontiveros, kung sino man daw ang mga nagbibintang, sila ang mas may dapat na ipaliwanag. Gaslighting sila sa ganyang pangingintriga, which is beneath the dignity of senators. Matapos mangyari ang putukan sa Senado, umalis sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Batay sa official report na nakuha ng GMA News mula sa isang mapagkakatiwalaang source, bandang 2:30 ng madaling araw noong Huwebes, umalis sa Senado si de la Rosa, sakay ng SUV na minamaneho raw ni Senador Robin Padilla. Kasama nilang isang hindi kilalang babae. Sa mga videong kuha ng GMA News sa pagitan ng 2:00 at 3:00 ng madaling araw noong Huwebes, may mga sasakyang nakunang lumabas sa Senate basement parking. 2:32 a.m. batay sa timestamp ng video, lumabas ang isang puting SUV. 2:35 a.m. nag-time out si Padilla, batay sa Senate logbook. Bandang 3:03 a.m. lumabas ang puting sasakyan ng pulis na may tatak na PNP. Sa isang pahayag kanina, kinumpirma ni Pasay Police Chief Police Colonel Joselito De Sesto na sakay siya ng puting police mobile. Pero mariin niyang itinanggi ang mga aligasyon sa social media na may ineskortan silang personalidad. Sabi ni Colonel De Sesto, ang paglabas nila sa gusali ng Senado
ay bahagi ng kanilang police operations at dumiretso na raw sila pabalik sa Pasay City Police Station. Hindi anya bahagi ng anumang convoy ang police mobile. Hindi po namin nakita kung sino yung sumakay doon sa van. Gusto ko lang pong linawin na hindi po ako kasama sa convoy doon sa sinasabi po na paglabas po ni Senator De La Rosa. So wala pong katotohanan yun, yung nababalita na ako po yung naging escort. Nagkataon lang po na lumabas po kami kasunod po nung itim na van. Hanggang ngayon ay wala pang impormasyon kung nasaan si De La Rosa. Hindi pa rin tumutugon si Padilla sa aming mga tawag. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Serving visual sa kanyang latest photoshoot ang kapuso star of the new gen na si Jillian Ward. Ipli-next ni Jillian ang toned figure sa kanyang black outfit, pati na ang kanyang straight and bouncy hair. Mapapanood ang star of the new gen sa kapuso prime drama na Never Say Die na malapit nang magtapos. Ano nga ba ang ginagawa ng mga alaga nating aso kapag walang tao sa bahay or kung wala na tayo sa bahay? Ang isang fur parent sa Rizal, nahuli cam ang kasagutan sa kanilang CCTV. Aha, huli ka. Ang kanya palang asong si Chase, abay pumupuga pala. Tumatakas. Katuwang po sa pagbabantay ni Chase ang CCTV na ikinabit ng kanyang fur parent na si James Jeffro. Pero si Chase pala ang dapat bantayan. Pagalis kasi ni Fur Dad si Chase on a mission sa paglabas ng kanilang bahay. Freedom! Gusto lang naman sumunod yata sa kanyang fur parents. Yun nga lang, kung gaano kadali ang kanyang paglabas, gano'n naman kahirap na makabalik si Chase sa loob. Makulit man at palaging tumatakas si Chase, uuwi pa rin para salubungin ang kanyang fur dad pagkatapos ng nakakapagod na araw sa trabaho. Gusto niya sumama no? Oo nga. Paano Bakit nga kaya naman? mas mahirap yung papasok? Baka kumain siya nung nasa labas siya. Mafe-figure out mo yan, Chase. Kaya mo yan. Baka may mas madaling paraan. Oo. So, hintayin na lang niya hanggang sa dumating na yung sasakyan. Sabay na lang siya doon. But good job, Chase. At least nandun siya pag-uwi. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.